sa liblib na kabukiran ng Misamis Occidental, nayon ng Kawanangan, nangyari ang hindi kapanipaniwalang kwento ni Rolando na nakabuntis daw ng isang aswang. Taong 1980, hindi makapaniwala ang kaibigan at pamilya ni Rolando sa tuwing ikinukwento niya ang karanasang mismong siya ay hindi naniniwala. Tunghayan ang kwento ni Rolando na isang sundalo at nadistino sa pinakamalayong nayon ng Misamis Occidental. Nagtatawanan ang 12 sundalo habang nasa likuran sila ng sinasakyang maghahatid sa kanila sa kampo. Nako, mukhang maraming babae ngayon sa bago nating kampo ah. Huwag lang sana mga rebelde. Nagtawanan ulit sila na para bang hindi sila galing sa isang bakbakan noong nakarang buwan sa Misamis Oriental. Pawang kasiyahan ang kanilang nararamdaman. Sinabi pa ng matinik sa babae, baka ikaw pa yung susugurin ulit ng ina dahil nakabuntis daw, hay! Naalala ko talaga ang babaeng yun. Lintik, yung pala, kapitbahay lang ang nakabuntis. Guardiana din ba ang pangalan nun? Pabirong sinuntok ni Rolando si Aguinaldo. Kahit gabi nilang binagtas ang daan, hindi pa rin sila nakikitaan ng takot. Wala naman silang alam sa nayon na ito. Malayo lang ito sa mismong lungsod. Sabi ng ama ko, marami raw na aswang ang Kawanangan. Hindi nga siguro rebelde ang kalaban natin dito. Yung kuno naman sa mga walang kwenta mong kwento, Rolando Jr. Tumigil ka nga. Hindi mo kami manatakot dyan. Saka hindi naman totoo ang mga aswang ah. Nako, diyan ka nagkakamali. Totoo kaya ang mga aswang? Pustahan pa tayo sa kampo natin. Ikaw ang unang aswangin na mga matatanda doon. Dahil sa kanyang sinabi, ay nagtawanan silang lahat. Ngunit natigilan sila nang biglang huminto ang sinasakyan nila. Lahat sila ay napasubsob. Lintik, aray! Anong nangyari dyan, Kakosa? May abirya ba? Hindi agad nakasagot sa kanya ang nagmamanehong si Alberto. Kaya sinampal niya ang katawan ng sasakyan at buling nagtanong. Hoy! Aba, baka nasiraan nga tayo. Nakakapagod pa naman maglakad. Konting sandali pa ay biglang nagsalita si Edelberto. Bok, may nakita kasi ako bigla na lang lumipad eh. Akala ko babangga yung sa sasakyan. Lintik, ang laki ng ibon na yun. May ganun bang ibon na parang tao kalaki? Natigilan naman si Rolando. Matatawa na sana siya, ay naisip niya ang bultong yun. Tumingin siya sa mga kasama na nagpipigil lang din ng tawa. Baka sinundo ka ng magiging biyanan mo sa Kawanangan, Alberto. Sundan mo na lang kaya yun. Nagtawanan ulit silang lahat. Muli nang tumakbo ang sasakyan nila. Gayunpaman ay nakaramdam ng kakaibang ihip ng hangin si Rolando. Ayaw niyang maniwala sa sabi-sabi ng mga matatanda sa kanilang lugar. Ngunit minsan ay nakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Noong una, akala ni Rolando na namalikmata lamang siya. Pagdating natin doon, tulog na muna tayo. Ilang oras din kasi tayong bumabiyahe eh. Mukhang wala namang mangyayaring giyera agad doon. Makakatulog naman agad tayo doon kasi gabi pa. Mukha namang walang mga rebelde dito. Gayunpaman, nagtataka si Rolando kung bakit hanggang sa minutong yun ay kakaiba ang nararamdaman niya. Nais man niyang sabihin sa kasamahan ang tungkol doon, ay nanahimik na lamang si Rolando. Lumingon siya sa paligid. Sobrang dilim ng paligid. Tanging ingay ng sasakyan at ingay nila ang naririnig. Ngunit para bang may nagmamasid sa kanila. Alam niyo ba, kanina ko pa talaga napapansin. Parang may nakatingin sa atin eh. Akala ko, ako lang ang nakapansin nun ah.
O baka may mga hayop lang. Kaya naman talaga kapag nasa liblib na mga lugar eh. Dahil sa usapan na yun, ay wala na sa kanila ang nagsalita. Ilang mahabang minuto pa ang lumipas ay narating na nila ang kawanangan. Hindi naman sila agad dediretso sa kampo. Nasa bulwagan pa sila ngayon. Mainit ang pagtanggap ng kapitan ng nayon. Kap, wala bang mga aswang dito? Natawa si Kapitan Julio dahil sa tanong ni Rolando nang matapos nang makapagpahinga sila sa bulwagan. Oo, walang aswang din eh. Kung mayroon man eh, pinapatay na namin sila. Maraming dekada na rin naman ang nakaraan eh. Wala akong narinig na may aswang dito. Naninigurado lang po kami. Kasi itong bala ng aming mga baril ay tiyak na tatalak ng malalim sa katawan ng aswang kung mayroon man. Ay wala po talagang aswang dito sa kawanangan eh. Dahil liblib ito. Haka-haka lang na may mga aswang. Kung ganun, Kap, mag-inom na lang muna tayo ng lambanog. Hindi rin naman ako inaantok eh. Natulog din ang mga kasamahan ko. Dalawa lang ang hindi pa pwedeng matulog. Ay sige po. Kukuha ako ng lambanog sa amin. Yan lang naman sa tapat eh. Mag-iinom tayo. Para naman magkaroon tayo ng magandang ugnayan. Agad na kumuha ng lambanog si Kapitan Julio. Si Rolando naman ay bahagyang tinignan ang mga natutulog na kasamahan. Pagkatapos ay lumabas na muna sila ni Aguinaldo ng bulwagan. Naninigarilyo si Aguinaldo habang siya ay umiihi. Ilang sandali pa ay nagsalita si Aguinaldo. Sa tingin mo ba'y may aswang dito? Parati ka na lang talaga nagtatanong sa mga tao kung may aswang ba dito eh. Naranasan ko na kasi muntik ng kainin ng aswang. Akala ko nga hindi totoo ang mga aswang noon. Ay, sa atin-atin lang ito ha. Napapansin ko talaga na may kakaiba sa lugar na ito eh. Ito ang unang beses ko na madestino sa isang napakaliblib na lugar at talagang kakaibang siboy ng hangin dito eh. Kaya nga hindi ako makatulog eh. Kanina pa kasi na parang may nakatingin sa atin. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako o yun talagang nangyayari. Lumapit si Rolando kay Aguinaldo. Humingi siya ng tabako rito at nagpausok silang dalawa habang hinintay muli ang pagdating ni Kapitan Julio. Sana lang talaga maganda ang mga babae dito para naman hindi tayo mabagot ng ilang buwan dito. Wag mo na akong isaali dyan. Alam mo naman na ikakasal pa ako sa susunod na taon. Tumawa si Rolando at nagbuga ng usok. Ay, minsan lang to sa buhay natin pare. Hindi sa inuudyok kita. Pero wala namang magsasabi kung titikin ko ng mga babae dito. Sa tingin ko naman ay mahirap paamuhin ng mga babaeng naninirahan sa ganitong lugar. Binatukan siya na Aguinaldo. Susuntukin na sana niya ito ng pabiro nang dumating na si Kapitan Julio na may maraming dalang lambanog. Halina kayo! Mag-inuman na tayo! Isa sa nagpapasaya kay Ronaldo ay ang lambanog. Mukhang hindi mabubuhay ang kanyang katawang lupa kung hindi siya makakainom nun. Naginuman lang sila buong magdamag. Nang makatulog na siya, ay saktong nagising naman ang iba para sila naman ang magpapantay. 8:00 na ng kinabukasan nang magising si Rolando. Pare! Gising ka na! Pupunta na tayo ng kampo! Maaga na pala. Grabe pala yung inuman natin kaninang madaling araw. Bumangon na lang si Rolando kahit inaantok pa siya. Ilang sandali rin ay narating na nila ang kampo na hindi naman kalayuan sa pamayanan. Bago pa nila narating ito, ang sabi ng kapitan ng kawanangan ay maghahatid sila ng ulam sa kanila. Mabait naman pala ang kapitan dito at mukhang marami tayong makakain na manok. Mabuti lang din yun. Sumapit ang hapon na wala masyado silang ginagawa, kaya't nagbibiroan lang sila. Habang nagtatawanan sila, ay bigla silang naalerto nang dumating sa kanilang kampo si Kapitan Julio. Akala ko rebelde na. Ikaw lang pala, Kap. Pamanhin kong nagulat ko kayo. Naparito ako para magbigay sa inyo ng ulam.
Ipapaalala ko rin po pala na mapapadalas ang pagbibigay namin ng ulam kasi bisita kayo dito sa aming nayon. Maraming salamat po, Kap. Malaking tulong po yan sa amin. Siya nga pala. May sayawan ngayon sa amin. Hindi nga lang ng katulad ng ibang nayon. Ngunit yak naman na magsasaya kayo. Kung maaari lang dumalo kayo sa bunti naming kasiyahan. Pasayaw ko yun sa inyong lahat. Nakangiting tumingin si Rolando sa kasamahang sundalo. Gayunpaman ay nagdadalawang isip siya dahil may trabaho sila. Salamat sa inyong imbitasyon, Kap. Tiyak magsasaya po kami dyan. Pero kakausapin ko muna mga kasamahan ko tungkol dyan. Tumango lang si Kapitan sa kanila. Nang umalis na ito ay agad namang nag-usap silang lahat hanggang sa napagdesisyonan nilang pumunta doon. Kaya nang sumapit na ang gabi ay naghanda na sila. Habang nasa daan sila papunta sa bulwagan ay nagsalita si Rolando. May mga kaganapan din palang ganito sa Kawanangan. Akala ko napag-iwanan na talaga ito ng panahon. Nagtawanan na naman sila. Sa tingin ko naman may mabibingwit kang babae dyan mamaya pare. Doon ka naman magaling, di ba? Nako, hindi ko talaga sasayangin ang pagkakataon na ito Palagay mo, marami kayong magandang babae dito? Sabi nila, kung saan paliblib ang lugar, doon pa maraming maganda. Baka may uwi kang bitbit ngayon pare. Pawang mga babae ang pinag-uusapan nila hanggang sa narating na nila ang bulwagan. Napangiti si Rolando nang makitang may mga babaeng nagsasayawan. Marami ring tumingin sa kanilang direksyon. Magaling naman ako sumayaw, kaya hindi ako mapapaya sa mga babaeng to. Tayo na! Ito ang unang beses na magsasayaw sila sa sayawan habang nasa trabaho. Wala rin namang makakaalam na silang lahat ay nasa sayawan hanggang sa may isang babae na lumapit kay Ronaldo. Napakaganda nito. Gusto mo bang sumayaw kasama ako? Tumango ito at para bang nahihiya. Lapitin din kasi si Ronaldo ng mga babae dahil sa angkin niyang kagwapuhan. Hanggang sa nagsayaw na nga silang dalawa. Malay ba ni Rolando, magaan ang kanyang pakiramdam sa kasayaw na babae. Ano nga pala ang pangalan mo? Susana. Ikaw? Ronaldo. Pero pwede mo naman akong tawagin Ron. Kakaiba ang nararamdaman ni Rolando sa minutong yun. Kahit hindi man niya aminin, ay talagang nagustuhan niya si Susana. Nang magsawa na silang magsayaw, ay hinila niya palabas ng bulwagan si Susana. Tunay na napakaganda mo, Susana. Binihag mo na yata ang puso ko Sana hindi mo masamain ang mga sinasabi ko. Nahihiyang ngumiti si Susana. Ipinakilala din ni Ronaldo ang bagong nakilalang babae sa mga kasamahan. Aba, wala pang 2 oras ay nakabingwit ka na kaagad. Abay, ang tikas mo naman, Ronaldo. Ayaw ni Ronaldo na kantyawan pa ulit siya ng mga kasamahan, kaya't bumalik na sila sa loob ng bulwagan para magsaya. Lumipas ang 1 oras, lumabas sila. Kahit anong pilit na paniniwala ni Ronaldo na hindi siya gusto ni Susana, ay para lamang niyang sinasaktan ang kanyang sarili. Lalo pat may nangyari sa kanila sa likuran ng bulwagan. Pagkatapos nilang gawin yon, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Grabe. Hindi ako makapaniwala na may nangyari sa aming dalawa. Hindi pa man kami nakaisang araw magkakilala, nakuha ko na siya. Ang lupit. Sinabi niya yon sa mga kasamahan na makabalik sila sa kampo. Binatukan naman siya ni Aguinaldo na para bang isang malaking kasalanan yon. Hala! Paano ko mabuntis mo yung babaeng yon? Di naman tayo magtatagal dito, no? Tsaka, sinigurado ko naman na hindi yun mangyayari. Matalino ako pagdating sa ganun, no? At nagagalak ka pa talaga. Babaero ka nga talaga. Kahit sa kabadistino, yun talaga hanap mo. Tinawanan lamang niya si Aguinaldo.
Nang nasa kampo na sila, ay hindi pa rin nalilimutan ni Ronaldo ang nangyari. Kaya kahit nasa kanyang higaan, ay iniisip niya ang magandang mukha ni Susana. Ngunit napakunot din ang kanyang noo noong maalala ang ginawa ni Susana sa kanyang braso. Oh, bakit ganun siya makipagtalik sa akin? Mahina lamang niyang tanong yon sa kanyang sarili. Naalala niyang panay ang kalmot ni Susana sa kanyang braso at dibdib noon. At tila ba kinakagat siya nito sa leeg. Gayunpaman, sarap lamang ang kanyang nalalasap. Shh! Di ka yata makatulog dyan. Iniisip mo yung babaeng yun ano? Natatawa si Aguinaldo na tumabi sa kanya. Binalingan niya ito. Yun nga para bang may mali lang noong nagkaroon kami ng pagtatalik. Sadyang hindi ko lang mawari Ha! Baka isang aswang na yon. Mahina niyang sinuntok sa braso si Aguinaldo. Paano naman naging aswang ganong kagandang babae? Wala tayong karapatang humusga, pero baka yun nga ay totoo. Ngunit mas nangingibabaw sa katawan ni Ronaldo na mahal niya na si Susana. Kinabukasan din ay nagulat siya na si Susana ang naghatid ng pagkain. Kinansyawan tuloy siya ng kanyang mga kakosam. Hanggang sa umuwi si Susana at si Ronaldo naman ay nais pang makita ang babaeng napamahal sa kanya ng kay Bilis. Aba, mukhang may nanalo na sa atin dito At may pahanda pang manok na tinola ang babae para kay Ronaldo. Hindi naman maiwasan ni Ronaldo ang mapangiti dahil sa sayang naramdaman niya. Hanggang sa sumapit ang gabi, mabuti na lang sinabi niya kay Susana na magkita sila sa bulwagan. Kanina ka pa ba dito, Susana? Hindi naman masyado, Ronaldo. Kaya lang, nagmamadali ako kasi gabi na. Ayos lang yun, Susana. May sasabihin lang din naman ako sa'yo Ano naman yun? Pinakalma muna ni Ronaldo ang kanyang sarili. Tumingin siya kay Susana na punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Hanggang sa bumuka na ang kanyang bibig. Nais ko lang malaman mo na mahal kita. Alam kong mahirap paniwalaan dahil bago lamang tayo magkakilala. Gayon pa man hindi ako nagbibiro. Pwede ba kitang maging kasintahan, Susana? Hindi agad nakapagsalita si Susana hanggang sa kusa nitong hinawakan ang kanyang mga kamay. Matamis itong ngumiti sa kanya. Mahal din kita, Ronaldo. At oo, nais kong maging kasintahan mo. Walang mapagsidlan ang kasiyahan na naramdaman ni Ronaldo dahil sa wakas ay naging kasintahan na niya si Susana. Maging sa kanilang kampo ay hindi siya mapakali. Ayos Ang bilis talaga ng aming Ronaldo. Kuhang-ku agad ang kiliti ng babae. Imbita mo naman si Susana dito para ipagluto niya tayo ng adobong manok Mukhang masarap siyang magluto nun Kapag babalik siya dito, sasabihin ko na lang sa inyo, baka agawan niyo pa ako Walang mga agaw sa'yo, no? Nagtawanan na lamang silang lahat. Ang buong tanghali ay ginugol nila sa pagbabantay sa kagubatan dahil yun naman talaga ang kanilang misyon. Nang matapos din sila ay umuwi silang pagod. Habang nagluluto sila ng kanilang hapunan, ay dumating si Susana kasama si Kapitan Julio. Agad na naalerto si Ronaldo. Lumapit siya kay Susana at kay Kapitan Julio. Magandang hapon, Binibini. Kapitan, anong may paglilingkod namin sa inyo? Ay, nandito kami para imbitihin kayo sa aming munting handaan sa aking bahay. Pwesta bukas ng aming dayon. Sa tingin ko naman maunlakan niyo ang aking pag-imbita. Lumapit sa kanila si Alberto at Aguinaldo. Lahat po kami, Kapitan. Papaunlakan ng inyong imbita. Bukas na bukas po tutungo agad kami sa inyo. Abay, masaya akong marinig yan. Asahan ko ang inyong pagdating Tumitig si Ronaldo kay Susana na nakatitig din pala sa kanya. Pasimple niya itong kinindatan. Nga pala, Susana, maaari ka bang
Magluto ng adobong manok pagkatapos ng fiesta. Kasi yung niluto mong binigay mo sa amin ay napakasarap eh. Tumingin muna si Susana kay Kapitan Julio. Ngumiti ito ng napakatamis. Papaunlakan ko ang imbita niyo, Ronaldo. Ipagluluto ko kayo ng adobong manok. Pagkatapos nilang mag-usap, ay umalis na ang mga ito. Kinabukasan din ay pinuntahan na nila ang bahay ni Kapitan. Masaya silang lahat dahil marami ring babae na bisita si Kapitan. Nang naupo na sila sa harapan ng labesa, ay napapansin talaga ni Ronaldo na panay ang tingin ng mga tao sa kanila. Nagtataka na rin si Ronaldo, ngunit kumain na lamang sila. Mukhang malungkot ka, Ronaldo ah. Bakit? Hindi mo ba nakita si Susana? Bulong yun ni Aguinaldo sa kanyang tenga nang matapos na itong kumain. Siniko naman niya ito. Ayaw niyang pansinin ito dahil nasasarapan siya sa luto kahit nagtataka siya sa mga titig ng mga tao sa kanila. Para bang may mali. Pagkatapos natin dito, sa tingin ko pwede na tayong humingi ng lambanog kay Kapitan, no? Yan din ang iniisip ko eh. Hanggang sa matapos silang kumain at lumabas ng bahay, ay naramdaman pa rin ni Ronaldo ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanila. Kaya lang, mukhang siya lang ang nakakapansin doon. Ilang minuto pa ay dumating na si Kapitan Julio. May dala itong maraming lambanog. Ay, nais ko sanang makainom sa inyo. Pero may marami pa akong bisita na kailangang atupagin. Ngunit kapag may kailangan naman kayo ay tawagin niyo lamang ako, ano? Ay, maraming salamat po, Kapitan. Napakabait niyo sa amin. Nagpaalam na ito sa kanila. Nagsimula na rin silang mag-inuman. Gayunpaman ay hinanap ng kanyang mga mata ang bulto ni Susana. Nais na niyang makita ang kasintahan. Pare Ronaldo, parang kanina ka pa palingon-lingon dyan ah. Baka nasa bahay nila si Susana. Hindi na lang niya ito pinansin. Nag-inom lang sila ng nag-inom hanggang sa malasing na silang lahat. Nagpaalam na rin silang lahat kay Kapitan. Habang nasa daan sila papauwi sa kampo, ay napapansin ni Ronaldo na may nakasunod sa kanila. Magmadali na nga kayo. Mukhang may sumusunod din sa atin ah. Wala pa naman tayong dalang baril. Lasing ka lang pare. Kung ano-ano na sinasabi mo dyan eh. Ngunit bigla silang napahinto nang may narinig silang pagaspas mula sa itaas ng kahoy. Huh? Ano yun? Narinig niyo ba yung narinig ko? Aswang yata yan. Magmadali na kayo. Baka atakihin tayo niyan. Takbo mga pare! Mabilis silang tumakbo. Si Rolando naman ay biglang nawala ang kalasingan sa katawan dahil sa takot na nararamdaman. Nang makarating na sila sa kampo ay hinihingal silang lahat. Agad silang kumuha ng baril para protektahan ang mga sarili. Aswang ba talaga mga yun? O isang malaking ibon lang? Pinag-uusapan nila yon at mukhang hindi sila makakatulog dahil lang sa engkwentrong yon. Kung aswang mang yun, ay hindi na talaga ako lalabas ng gabi. Nakakatawa lang na takot tayo sa aswang, pero sa mga rebelde hindi. Natahimik lamang si Rolando. Naalala niya ang mga kaganapan kanina sa bahay ni Kapitan Julio, kaya muli siyang nagsalita sa mga kasamahan. Mga kasama, kanina ba sa bahay ni Kapitan, hindi niyo ba napapansin ang mga matatalim na tingin ng mga tao sa atin? Para bang papatayin nila tayo? Akala ko, ako lang ang nakakapansin nun. Wala bang ibig sabihin yun? Ano ba kayo? Ganyan talaga mga tao sa ganitong liblib na lugar. Hindi nila tayo kilala. Ang alam lamang nila ay mga sundalo tayo. Sana ganun lang. Para kasing may mali eh. Hindi ko na mawari ang bagay na yon. Huwag yun nga mamasamay ng mga nangyayari. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa kanilang mga naranasan. Kahit pilit na itago yun ni Ronaldo sa kanyang isipan, alam niyang may mali pa rin. Isang linggo na ang matulin na lumipas, ay katulad ng dati ang kanilang trabaho. Ganon din ang nararamdamang pagmamahal ni Rolando kay Susana ay mas lalong lumalim.
Ang sarap mo talagang magluto, no? Pati yung mga tropa ko, hinahanap na ang luto mo. Ano ka ba? Simple lang naman itong lutuin ah. Kinurot ni Ronaldo ang pisngi ni Susana. Gabi na at pilit niyang pinipigilan si Susana na huwag umalis lalo pat nangangailangan ang kanyang katawan sa init nito. Isang linggo na rin na walang nangyari sa kanilang dalawa. Susana, bukas ka na lang kaya umalis. Ayaw mo naman kasi magpahatid sa akin kahit sobrang dilim ng daraanan. Baka mapaano ka. Kung dito ka na lang sa tabi ko ngayong gabi, baka masarapan ka pa. Pabiro naman siyang kinurot nito sa tagiliran. Hinilakan niya si Susana sa pisngi. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Sanay na ako sa gabi. At saka, ayaw ng mga magulang ko na natutulog sa kung saan-saan. Mukhang hinahanap na nga nila ako. 10:00 na ng gabi oh. Pero, natatakot ako na baka may mangyaring hindi maganda sa'yo. Ikaw rin, baka kainin ka ng aswang. Biglang natahimik si Susana, kaya't hinalikan na lamang niya ito sa pisngi. Hanggang sa tumayo na ito at panay din ang lingon nito sa likuran nito. Aalis na talaga ako, Ronaldo. Bukas na lang. Babalik ako dito. Tatayo na sana siya nang biglang mabilis na tumakbo si Susana hanggang sa nawala na nga ito sa kanyang paningin. Hindi siya makapaniwala sa inasal nito, ngunit napangiti na lamang siya dahil mahal na niya ang dalaga. Ilang sandali pa ang lumipas ay napatitig naman si Ronaldo sa mga kahoy. Ilang araw na niyang nararamdaman na may nakatitig sa kanya sa bahaging yon. Hoy! Pare! Hindi mo ba hinatid yung kasintahan mo? Baka mapano yun sa daan? Ayaw naman niya magpahatid sa akin eh. Bigla na nga siyang tumakbo, para bang may kinakatakutan. Napatitig sa kanya si Aguinaldo. Tumingin pa ito sa paligid. Baka aswang si Susana, pare. Hoy, hindi magandang biro yun sa kasintahan ko ha. At paano mo naman nasabi yon? Umupo si Aguinaldo at naging seryoso ang mukha nito. Makinig ka, sa tingin mo ba, aalis ang isang babae ng ganito kadis oras na gabi? Imposible namang hindi siya natatakot. At saka, bawat gabi, napapansin ko na para talagang may nagmamanman sa atin. Kung rebelde naman, di pinatay na sana tayo. Dahil sa mga sinabi ni Aguinaldo, ay napaisip din si Ronaldo. Basta, nagkataon lang yun. Hindi naman siguro aswang si Susana. Kung may aswang man talaga, di inatake na sana tayo. Nagkibit ng balikat si Aguinaldo at humiga na ito sa kanilang higaan. Bumaling ulit si Ronaldo sa kagubatan. Wala na siyang naramdamang nakatingin sa kanila. Natulog na lamang si Ronaldo na pilit pinapaniwalaan na hindi aswang si Susana. Lumipas pa ang mga araw ay wala namang kaganapan. Araw-araw mo na akong binibisita dito ah. Baka nagtataka ng mga magulang mo. Ayos lang yon. Sabi ko naman sa kanila ay hindi na sila mag-aalala kasi sundalo naman kayo at voluntaryo akong magluluto dito. Yan talagang gusto ko sa'yo eh. Mamaya nauuhaw na kasi ako eh. Oo na. Huwag mo naman lakasan ang boses mo. Baka marinig ka pa ng kasamahan mo. Hinalikan na lamang ni Ronaldo si Susana. Sa tanghali naman ay sumama si Ronaldo kay Susana para maligo sila sa ilog. Masaya silang dalawa doon. May nangyari sa kanila at pagkatapos ay umuwi. Pare, napapadalas na si Susana dito ah. Baka magalit ang mga magulang niyan sa'yo. Sabi mo pa naman na hindi alam na kayo ng relasyon yung dalawa. Uy, huwag kang maingay dyan. Marami naman siyang dinadahilan sa mga magulang niya eh. At saka, alam mo bang may plano kong itatali ko siya para hindi na siya makauwi? Pinalo naman siya ni Aguinaldo sa ulo. Ha? Gago ka talaga ano? Kung ano-anong iniisip ng utak mo ah. At kung hindi makauwi sa kanila, di atakin ka ng mga magulang dito. Basta, huwag ka na nga maingay dyan. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Pinipilit pa rin ni Ronaldo na huwag nang umuwi
si Susana. Nasa maliit na kubo silang dalawa. May kanya-kanya naman kasi silang ginawang kubo. Papagalitan na talaga ako ng mga magulang ko nito. Sabihin ko lang naman sa kanila na may ginawa ka pang mahalaga dito. Ako nang bahala doon. Hindi na nga umangal sa kanya si Susana hanggang sa unti-unti na niya itong inakid. Hinalikan niya ito hanggang sa nalunod na silang dalawa sa init ng mga katawan. Ngunit matatapos na sana si Ronaldo ay biglang bumigat si Susana habang nakapaibabaw ito. Ang sarap naman ito. Yun pa ang kanyang nasabi. Habang unti-unti na niyang idinilat ang mga mata, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi na si Susana ang kanyang nakikita. Hindi agad makagalaw si Ronaldo. Aswang! Agad na nanginig ang katawan ni Ronaldo. Bumaho rin ang amoy ni Susana. Umitim ito at biglang naging mapula ang mga mata. Ronaldo? Gayunpaman, nang makabawi si Ronaldo, ay agad niyang itinulak si Susana. Lumayo siya dito na sobrang natatakot na talaga. Lumayo ka sa akin, Susana! Isa kang aswang! Doon lang napahinto si Susana at napatingin sa sarili. Hanggang sa nagtitigan na lamang silang dalawa, dumadagundong ang kanyang puso. Isa ka ba talagang aswang, Susana? Wala nang narinig na sagot pa si Ronaldo. Mabilis ang mga pangyayari. Umalis si Susana sa kanyang harapan. Naiwan si Ronaldo na hindi makapaniwala. Ilang sandali pa'y dumating si Aguinaldo. Pre! Pre, ano nangyari? Oh, nasa si Susana? Bakit ka sumigaw kanina? Si Susana. Si Susana ay isang aswang. Habang may nangyayari sa amin, ay bigla na lamang siyang nag-iba ng anyo. Pare, nananaginip lang ba ako? Sabihin mo sa akin. Hindi ka nananaginip, pare. Totoong nangyayari ngayon. At anong pinagsasabi mong aswang si Susana? Totoong sinasabi ko sa'yo, pare. Nagiging isang aswang si Susana. Balisang-balisa si Ronaldo. Kumuha na ng tubig sa Aguinaldo at ibinigay yon sa kanya. Nang makainom si Ronaldo, ay agad naman siyang nakalma. Pupuntahan ko ngayon sa kanila si Susana, pare. Hindi ako naniniwala na isa siyang aswang. Tatayo na sana si Ronaldo nang biglang dumating pa ang mga kasamahan nila. Nagtataka ang mga ito nang sa gabi ay may maingay pa. Hindi ka na maaaring bumagtas na mag-isa sa daan. Kung totoo man na naging isang aswang si Susana, ay teka kung hindi lang Susana ang aswang dito. Pero mahal ko si Susana. Huwag kang magmahal ng isang aswang, Ronaldo. Bukas na bukas, pupuntahan natin si Susana. Baka kasi naginip ka lang. Pero hindi naman umuwi si Susana eh. Kanina nandito siya. Wala silang nagawang lahat, kundi ang hintayin na lang ang umaga. Habang si Ronaldo naman ay sinamahan ni Aguinaldo. Hindi makatulog si Ronaldo dahil nagdadalawang isip siyang paniwalaan ang bagay na yon. Kinabukasan ay inihanda ni Ronaldo ang sarili. Nasa harapan na sila ng bahay ni Susana. Wala raw dito si Susana eh. Alis na tayo, Ronaldo. Mukhang hindi magandang timpla ng mga mukha ng magulang ni Susana. Tayo na! Umalis silang dismayado. Sa tingin ko, hindi na tayo ligtas sa kampo. Kung wala doon si Susana, bakit hindi nila masabi kung nasaan siya? Ihanda na lamang natin ang ating mga sarili. Baka wala sa oras ay atakihin nila tayo. At saka, hindi na muna tayo tatanggap ng tulong mula sa kanila. Mukhang hindi talaga rebelde ang ating kalaban dito. Ngunit hindi mo tayo padalos-dalos dahil baka hindi naman lahat sila aswang. Tahimik lamang si Ronaldo habang binabagtas nila ang daan pauwi sa kampo. Iniisip niya ang mga nangyari kagabi. Nang nasa kampo na sila, ay patuloy pa rin sa pag-iisip si Ronaldo. Hinayaan na rin muna niya ang kanyang mga kasama. Sumapit ang gabi na naghahanda sila sa maaaring mangyari. Hindi ko alam kung dapat ba tayong maging ganito. Pero dahil nag-iingat lang naman tayo, sa tingin mo, lahat sila aswang dito? Maaaring mangyari yun. Sa ganito kaliblib na lugar, hindi ka pwedeng sasama sa isang pamayanan na puro mga aswang.
Tumango si Aguinaldo. Ilang saglit pa ay nakaramdam si Ronaldo na maiihi siya. Iihi mo na ako pare. Diyan ka lang para kung may atake man sa akin, mabaril mo agad ha. Sige pare, bilis mo para ako naman iihi. Malawak ang kanilang kampo. Ang iba nilang kasamahan ay nasa kabilang bahagi, kaya tig-dalawa lang silang magkasama sa isang bahagi ng kampo. Ngunit nang umihi na sa isang puno si Ronaldo, ay bigla siyang nakaramdam na may nakamasid sa kanya. Mabilis niyang inayos ang sarili at binaril ang bahaging yun. Magpakita ka, aswang! Hindi ako natatakot sa iyo! Sigaw niya yon. Ilang sandali pa ay may narinig siyang umungol. Napaatras si Ronaldo. Nagpatuloy ang ungol na yon. Pare, ano nangyari? Bakit ka nagpaputok? Alam ko may nakamasid sa akin eh. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Pero nang barilin kong bahaging yon, may umungol. Ha? Dali! Tingnan natin! Agad nilang nilapitan ang bahaging yon. Kinakabahan si Ronaldo. Gusto na niyang umatras dahil baka nga totoo ang aswang. Pare! Si Susana! Nakahanto sa isa sa damuhan! Pero, teka lang, bakit nag-iba ang kanyang anyo? Nang makita ni Ronaldo yon, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nabaril niya ang kanyang kasintahan. Lalapitan na sana niya ito, ngunit pinigilan siya na Aguinaldo. Huwag mo siyang lapitan. Nakita ko siyang nag-iba ng anyo. At saka, wala siyang saplot kaya posibleng isa siyang aswang pare. Babarilin na sana ni Aguinaldo si Susana nang hinawakan ni Ronaldo ang baril nito. Nagtataka itong tumingin sa kanya. Huwag mo kong pikilan. Isang aswang ang babaeng minahal mo, pare. Alam ko yon. Pero babae pa rin siya. Tiyak naman ako na hindi siya makakalaban sa atin. Dali natin siya sa loob. Itatali natin. Mapapahamak tayo nito, pare. Sumunod na lamang sa kanya si Aguinaldo. Nang maigapos na nila ito sa isang puno na nasa loob ng kanilang kampo, ay nagsilapitan ang iba pang sundalo. Lintik! Si Susana yan ah! Bakit yung siya tinali at walang saplot? Nabaril ni Ronaldo. Habang umiihi si Ronaldo, may nakatingin sa kanya at binaril niya. Si Susana, siya ang nabaril niya. May kasalanan ako. Ano na lang kaya masasabi ng kanyang pamilya? Maging alerto tayong lahat. Baka nasa paligid lamang ang mga aswang. Naging alerto ulit ang lahat. Si Ronaldo ay inisisa si Susana. Mabaho ito. May dugo rin ang bibig. Dahil nga siguro ay nabaril niya. Ngunit napatitig na lamang siya nang unti-unting umiba ang anyo nito. Mga tropa! Tingnan niyo si Susana! Lahat sila nasindak nang makita nila ang anyo ni Susana. Nagising si Susana. Umatras si Rolando, ngunit nakaramdam pa rin siya ng awa kahit natatakot siya sa kalagayan nito. Lumayo kayo dyan! Mukhang malakas ang aswang na yan! Sumunod naman sila kay Aguinaldo. Itinutok na rin nila ang mga baril hanggang sa tumingin kay Ronaldo si Susana. Ron, pakawalan mo ko. Hindi kita sasaktan. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Huwag kang maniwala sa aswang na yan, Ronaldo. Waay sa mga aswang. Tama. Papatayin na lang natin ang babaeng yan. Baka iba sa mga aswang na alam natin. Walang aswang na mabuti sa mundong ito, Ronaldo. Akala ko nga hindi sila totoo. Pero mayroon pala talaga. Natahimik na lamang si Ronaldo hanggang sa naglulumpasay si Susana. Nais na nitong makawala sa gapos. Pakawalan niyo ako! Papatayin ko kayong lahat! Doon na mas lalong natakot si Ronaldo. Pilit niyang itinutok ang baril sa mahal na babae. Kaya lang ay biglang umiba ang simoy ng hangin. Mapapatay kayong lahat dito sa kampo niyo! Mga kasama, naramdaman niyo ba ang naramdaman ko? Parang ang dami nakatingin sa atin. Maging alerto tayong lahat dahil hindi lang isa ang ating kalaban. Mukhang isang yon
ay kalaban natin ngayon. Nalilito na si Ronaldo sa kanyang naramdaman. Kitang-kita na talaga ng kanyang mga mata ang aswang na anyo ni Susana. Nakatingin ito sa kanya hanggang sa nakawala ito sa kanilang gapos. Nagpaputok si Aguinaldo ng maraming beses na siyang dahilan para hindi makalipad si Susana. Walang makakaramdam ng awa ngayon. Ang aswang ay mga kalaban natin. Tiyak akong susugod na dito ang mga aswang. Maging alerto ang lahat. Natulala si Ronaldo nang makitang wala nang buhay si Susana sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na gano'n lamang kabilis pinatay na Aguinaldo ang kanyang kasintahan. Nais ko pa sanang magkaanak. Aswang din palang kasintahan ko. Saka mo nalang intindihin niya, Ronaldo. Ang mahalaga ngayon ay ang kalaban nating mga aswang. Napatingin na lamang si Ronaldo sa napakadilim na bahagi ng kanilang kampo hanggang sa may narinig silang pagaspas. Narinig niyo ba yun? Tumango ang lahat. Pabaling-baling ang kanilang mga tingin. Ilang sandali pa ay biglang may bumagsak na aswang sa mismong tapat nila. Ngunit bumalik sa pagiging tao ang anyo nito at ang nakakagulat pa ay si Kapitan Julio ito. Anong ginawa ninyo kay Susana? Nababakas ang galit nito hanggang sa dumami pa ang tumabing aswang kay Kapitan Julio. Sa tingin naman ni Ronaldo ay mananalo sila dahil may mga baril sila. Pagsisisihan niyo ang ginawa ninyo. Wala kaming ititira sa inyo. Barilin na natin sila! Ang utos na yon ni Edelberto ay naging dahilan para isa-isa na lang binaril ang mga aswang. Ngunit mabilis ang mga ito. Ang iba ay lumukso sa punong kahoy. Nakaharap naman si Rolando kay Kapitan Julio. Akala ko sobrang bait ninyo. Lahat ng yun ay pakitang tao lang pala. Mga aswang kayo! Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakala mo ay alam mo ang nararamdaman namin. Kami nga ay nabigla kung bakit pa kayo dumating dito sa aming tahimik na nayon. Pupuksain namin kayo isa-isa. Ang mga aswang ay masasamang nilalang na hindi nararapat dito. Nang matapos niyang sabihin yon, ay malaking bumuka ang bibig ni Kapitan Julio at sinigawan siya nito. Sobrang baho ng hininga nito. Lumayo siya ng kaunti at nagpaputok na agad siya. Hindi ako matatakot sa baril mo, Ronaldo. Kaya kitang patayin gamit lamang ang aking bilis at lakas. At hindi naman ako magpapatalo sa iyo. Talagang babarilin kita. Patuloy ang pagpapaputok ng baril, ngunit ni isa ay hindi niya natamaan si Kapitan Julio. Hindi pa nakabawi ng tama si Ronaldo dahil hindi niya inaakala na mangyayari ito. Habang patuloy niyang pinapaputokan ito, ay biglang sumigaw si Alberto. Aguinaldo! Sa likuran mo! Bahagya niyang naibaling ang mga mata sa direksyon ng Aguinaldo. Ganon na lamang ang kanyang pagkagulat nang sa likuran nito ay isang napakalaking aswang. Matulis ang kuko at putok na putok ang braso. Aguinaldo! Takbo! Ngunit huli na ang lahat dahil mula sa likuran ni Aguinaldo ay ang mabilis na pagtusok ng matulis at mahabang kuko sa may batok na Aguinaldo. Sa sobrang gulat ay natigilan na lamang si Ronaldo. Papatayin ko kayo! Sobrang lakas ng sigaw ni Alberto. Naghagis na rin ito ng granada at pinaputukan ang mga aswang na kung saan-saan na ngayon. Sobrang dami ng aswang. Isang nayon yata ang umatake sa kanila. Ngunit dahil sa pagkagulat ni Ronaldo, ay natuod na lamang at nakalimutan niya si Kapitan Julio. Mukhang nakalimutan mo siguro kung nasa harapan mo. Huli na niyang ipinutok ang kanyang hawak na baril dahil malakas siya nitong ibanalibag. Ronaldo! Akala ni Ronaldo ay katapusan na niya. Ngunit nakaramdam lamang siya ng sakit sa kanyang likuran. Mabilis na lumapit sa kanya si Kapitan Julio. Pinaputukan niya ito. Nang malapit na ito sa kanya, ay mabilis itong itinaas ang kamay at sasaksakin sana siya gamit ang kuko nito. Matagal-tagal na rin simula nung nakakain kami ng tao. 1 taon nang may dumating ditong mga sundalo. Natigilan si Ronaldo. Ibig bang sabihin
ay may alam sila na may darating pa ring sundalo. O baka may hindi alam si Ronaldo. Kaya ngayon, sobrang saya namin dahil hindi muna kami magtitiis sa mga alagang hayop. Masarap din kasi ang labang loob ng mga tao. Sa sandaling yon ay takot na si Ronaldo. Hanggang sa muling lumipas ang kamay nito bago saksakin siya ng kuko. Ngunit biglang may sundalo na dumating sa likuran nito. Agad itong nabaril si Kapitan Julio. Maraming salamat sa tulong. Tatayo na sana si Ronaldo ay nagulat siya nang mabilis ang kilos ni Kapitan Julio. Pinugutan nito ang ulo ng tumulong sa kanya. Dahil sa kanyang pagkagulat ay talagang hindi siya makagalaw. Kapag kuwan ay narinig niya ang sigaw ni Alberto. Sobrang dami nila. Mukhang hindi natin sila mapapatay lahat. Yun din ang naging dahilan para mabalik sa tamang wisyo si Ronaldo. Ang hawak niyang malaking baril ay pinaputok niya sa mismong bahagi kung nasaan ang puso ni Kapitan Julio. Salbahe ka! Mamamatay tao ka! Nararapat din sa iyong mamatay! Unti-unti namang nasunog si Kapitan Julio. Ngunit dismayado si Ronaldo dahil dalawa na sa kasamahan nila ang nawala. Bumaling siya sa paligid. Ang daming ang aswang. Nagmadali siyang umalis. Kumuha siya ng isa pang baril sa kanyang munting tulugan. Nang makabalik ay kitang-kita niya ang madaming aswang na nakahandusay sa lupa. Hindi pala sila nasusunog kung hindi mismo sa puso titirahin. Nagpaputok na agad si Ronaldo. Sinigurado niyang sa puso niya matatamaan ang aswang. Lumapit siya kay Alberto. Ang dami nila! Hindi natin sila kaya! Lalaban pa rin tayo. Saka sa puso mo patamaan ang aswang. Ang dami na nilang napatay na aswang, ngunit parang hindi nauubos ang mga ito. Hanggang sa sumapit ang madaling araw ay nakipagbarilan pa rin sila. Mabuti na lang talaga ay dalawa lang ang nawala sa kanila. Nang may nakikita ng sikat ng araw ay kanya-kanyang umalis ang mga aswang. Anong gagawin natin ngayon? Hindi tayo dapat tumungangalan dito. Baka mamayang gabi ay babalik ang mga yon, lalo pat marami tayong napatay. Nais kong umalis na agad dito sa kampo. Pero ilibing na muna natin ang bangkay ni Aguinaldo Tolentino. Tumingin si Ronaldo sa kanyang kaibigan. Sa sandaling yon, doon nang lumabas sa kanyang damdamin ng kalungkutan. Wala na ang kanyang kaibigan. Ngunit kahit nagpipigil lamang siya, ay tumulo ng kusa ang kanyang mga luha. Hindi ko akalain. Nangahantong sa ganito ang buhay natin dito. Gayunpaman, kailangan nating makidigma sa mga aswang. Tatapusin natin ang labang ito. Tumango-tango si Alberto at ang ilan pa nilang kasama. Pupuntahan natin sila ngayon. Doon natin sila papatayin sa kanilang mga bahay. Hindi ba nakakatakot na pupunta tayo? Hindi na sila magiging aswang sa umaga. Narinig ko doon na ang mga aswang ay nagiging aswang lang kapag gabi. Kaya ito na pagkakataon natin. Magsipaghanda na kayo dahil lulusubin natin ngayon ang nayon na ito at pupuksain ang lahat ng aswang na nabubuhay dito. Teka lang muna. Nung isang araw ay may sinabi sa akin si Aguinaldo. Ngayon ko na naalala. Tungkol ito sa katotohanan kung bakit talaga na destino dito. Dahil si Alberto naman talaga ang may mataas na ranggo sa kanila, ito ang may alam sa lahat ng bagay. Tumingin ito sa kanya na parabang hindi makapaniwala sa sinabi ni Ronaldo. Bumuntong hininga si Alberto. Tungkol sa bagay na yan, mukhang marami talagang alam si Aguinaldo sa totoong dahilan na pagpunta natin dito. Kung bakit nandito tayo ay hindi sa mga rebelde na makikita natin sa bundok. Ang totoong misyon natin ay ang mga aswang dito sa kawanangan. Wala agad nagsalita sa mga sundalo. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Puksain na natin ang mga aswang para matapos na ang misyon natin dito. Paumanhin, kung hindi ko sinabi sa inyo agad ang totoo. Nakalimutan ko rin kasi. Akala ko kasi ay nasabi na nila sa inyo. Gayunpaman, wala na tayong magagawa pa. Para sa ating dalawang kakosa na pinatay ng aswang, lalaban tayo. Nagsigawan silang lahat. Pagkatapos nilang mailibing na maayos ang dalawa nilang katropa, ay agad na nilang inihanda ang kanilang mga baril at gagamiting bomba.
Bago nila puntahan ang pamayanan ay nagtipon-tipon na muna sila. Nakita niyo naman kung gaano kalakas at kabilis ang mga aswang na nakaengkwentro natin. Gayunpaman, tig-2 tayo ngayon. Gagamitin natin ang ating buong pwersa. At kapag paputokan niyo ng mga aswang, ay sa dibdib niyo sila patamaan. Masusunod! Tinungo na nila ang pamayanan. Bawat hakbang na kanilang ginagawa ay talagang alerto sila. Nag-iingat na baka sa kanilang paglalakad ay may makatagpo silang aswang hanggang sa dumating na sila sa pamayanan. Sobrang tahimik. Baka umalis na ang mga yon. Matatalino talaga ang mga yon. Kung sabagay, aalis ako kung malalaman na ng mga tao na aswang ako. Gayunpaman, tiyak akong nagtatago lamang ang mga yon. Tayo na! Susuungin natin ang mga bahay. Maging alerto pa rin. Tayo na! Pupuksain natin silang lahat! Agad na silang pumasok sa kabahayan. Ngunit lumipas ang 1 oras ng paghahalughog ay wala silang nakitang mga tao sa kabahayan. Ikinabahala nila yon. Kung ganun, susunugin natin ang mga bahay nila. Dalhin ninyo para wala na silang babalikan. Sinunog na nga nila ang mga bahay. Walang awa at nais na lamang matapos ang lahat. Nang matapos din ay umalis na sila sa pamayanan. Saan kaya nagtago ang mga yun? Sa tingin ko ay hindi maaring lumayo ang mga yun dahil nandito tayo para mapatay din nila tayo. Kaya hanggat maaari, magdoble ingat tayo, lalo na mamayang gabi. Ihahanda natin ang ating kampo sa malaking digmaan mamaya. Tiyak ako mananalo tayo sa laban na ito, Alberto. Nasa atin ang gabay ng Panginoon. Naniniwala ako sa sinabi mo, ngunit kailangan nating huwag makampante. Matatalino rin ang mga aswang na yon. Nang dumating na ulit sila sa kampo, ay natigilan ng makitang may mga bata. Agad nilang itinutok ang mga baril sa mga ito. Anong ibig sabihin nito? Bakit ang daming bata? Mga aswang ang mga batang yan! Kailangan ba natin silang barilin? Halata sa kanilang mga mukha na nagdadalawang isip silang puksain ng mga ito. Gayunpaman ay iniisip nilang anak ang mga ito na mga aswang. Tingnan ninyo ang mga bata. Nakatitig sila sa atin na para bang papatayin na nila tayo. Huwag niyong ibaba ang mga armas ninyo! Ngunit biglang nagsitakbuhan ang mga bata paalis sa kanilang kampo. Natigilan silang lahat sa pangyayaring yun. Nagdalawang isip tuloy silang pumasok sa kanilang kampo. Kailangan pa rin natin mag-ingat kahit maliwanag pa. Nababatid ko marami silang kayang gawin. Pinasok na nila ang kampo. Wala namang mga kahina-hinalang bagay. Inihanda na nila ang kagamitan sa pagkikipaglaban sa mga aswang. Sumapit ang gabi. Natatakot na si Ronaldo. Nais na lamang niyang umalis sa lugar na ito at bumalik sa kanyang pamilya. Ngunit 1 oras pa ang lumipas, biglang maraming ingay ang kanilang naririnig sa malayo. Maging alerto! Nandito na ang mga aswang! Sa gabing ito, tayo ang mananaig! Wala tayong ititirang buhay sa kanila! Ang lahat ng mga sundalo ay nagsigawan hanggang sa tumahimik sila dahil nakikita na sa kanilang harapan ang mga aswang. Bakit parang dumamay yata sila? Sa tingin ko naman, ay baka galing ang mga yan sa kabilang nayon. Sakto rin para mapatay na natin sila. Unti-unting lumakad ang isang malaking aswang na maputi ang buhok. Wala itong takot kahit tinutukan na ng baril. Sa palagay naman ni Ronaldo, ito ang tagapamuno. Akala niya ay si Kapitan Julio na. Diyan ka lang! Kung ayaw mong barilin ko kayo! Nanlilisik ang mga mata nito habang pulang-pula. Hindi ito nasindak sa kanya, kaya ang ginawa ni Ronaldo ay binaril ito. Sabi ng diyan ka lang! Magpaputok na kayo! Walang hihinto! Sumunod ang lahat ng sundalo. Ang mga aswang naman ay nagsitalunan at umatake na rin. Sundalo laban sa aswang. Walang kasiguraduhan kung sino ang mananaig. Gayunpaman ay nasa malapit na ang malaking aswang sa harapan ni Ronaldo. Hindi niya alam kung bakit siya pa ang naharap nito. Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Pinatay mo ba si Susana? Bahagyang napaatras si Ronaldo. Galit ang namutawi sa boses ng aswang. Sabihin mo sa akin!
Ako nga! Isa siyang aswang, kaya dapat lang na mamatay siya. Bigla itong lumukso ng mataas patungo sa kanyang direksyon. Mabilis na tumakbo si Ronaldo at binaril din ito sa itaas. Walang tigil ang kanyang pagbabaril, pero hindi naman niya natatamaan ang aswang. Sa isip ni Ronaldo, may sasabihin pa ito. Bakit mo pinatay ang anak ko? Hindi sana ito mangyayari sa inyo! Ngunit yun din naman ang misyon namin. Pupuksain kayo para hindi na kayo maghari sa mundong ito. Malakas na tumawa ang aswang na para bang isang biro lang ang kanyang sinabi. Nang nasa lupa na ito, ay hindi pa rin nawala ang tingin nito sa kanya. Wala kang alam sa lahat. Buntis ang anak ko at ikaw ang ama. Dahil sa sinabi ng aswang ay natigilan si Ronaldo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsisinungaling ka lang. Hindi yun mangyayari na ganun kabilis. Kaming mga aswang ay mabilis magparami. Mabilis mabuntis sa mga babae. Kaya hindi mo kayang paniwalaan yun. Nabuntis mo ang anak ko at pinatay mo siya. Ano sa tingin mo ang kasalanan mo? Hindi siya makasagot. Ayaw niyang maniwala dahil aswang naman ito. Wala akong nabuntis. Wala akong magiging anak. Alam ko nang hindi mo matatanggap ang bagay na yon. At sa kapatay na rin ng mga anak ko. Bilang ganti, ay papatayin namin kayong lahat. Katulad ng ginawa namin sa mga sundalong pumunta dito. Dumadagundong ang puso ni Ronaldo. Wala siyang balak na tumakbo o barilin ito. Napatingin sa ibang direksyon si Ronaldo. Wala sa kanyang mga kasama ang napatay. Ngunit hindi sila pwede makampante. Gayunpaman ay biglang sumigaw si Rodante. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sinaksak at kinagat ito ng dalawang aswang. Tingnan mo kung anong magiging kahinatnan ng iyong mga kasama. Tumahimik ka! Kahit malakas ang kanyang boses, ay bakas pa rin doon ang takot sa mangyayari sa kanila. Baka hindi sila magtagumpay sa kanilang misyon. Isusunod na kita ngayon sa mga kasamahan mo! Mabilis ang ikinilos nito. Isang pitik na mata ay nasa harapan na ni Ronaldo ang malaking aswang. Bigla rin itong hinawakan ng kanyang liig. Mahigpit na mahigpit. Hanggang dito na lamang ang buhay mo. Pero hindi na muna kita papatayin. Ang gagawin ko ay igagapos kita sa puno at ipapakita ko sa iyo kung paano kakatayin ang mga kasamahan mo. Bitawan mo ko, aswang! Mabulok kayo sa impyerno! Gayunpaman ay tinawanan lamang siya nito ng nakakatakot. Dinilaan pa nito ang kanyang mukha. Para siyang nalulunod sa laway nitong sobrang baho. Nang nagapos si Ronaldo sa puno, ay talagang hindi siya makagalaw. Ronaldo! Sasagapin kita! Mukhang kaibigan mo yun. Yun muna ang papatayin ko. Wag! Wag mo siya saktan! Ako nalang patayin mo! Punong-puno ng pagmamakaawa si Ronaldo. Hindi nakinig sa kanya ang aswang. Talagang mabagsik ito. Nang ibaling niya ang paningin sa mga kakosa niya, ay 6 na lamang silang natitirang buhay. Ipaghihiganti ko kayong lahat. Papatayin ko ang mga aswang na ito. Mabilis na kinuha ni Ronaldo ang maliit na punyal sa kanyang likuran. Pinutol niya ang lubid at nang magawa na niya makawala, ay kinuha niya ang mga baril. 2 baril ang kinuha niya hanggang sa nakita niya ang malaking aswang na papatay na sana si Alberto. Hindi mo papatay ang mga kaibigan ko! Lumingon ito sa kanya habang nanilisik pa rin ang mga mata. Inihagis ito kanina si Alberto sa malayo. Tiyak siyang hindi agad makabawi si Alberto, kaya mabilis siyang binaril ang malaking aswang. Papatayin kita! Uubusin ko ang lahi ninyo! Sa likuran mo, Ronaldo! Mabilis niyang tinutok ang baril doon ng walang tingin. Ayaw niyang mawala ang tingin sa pinakamalaking aswang. Hanggang sa lumapit ito ng lumapit sa kanya. Panay din ang ilag nito sa kanyang bala. Hindi ako madaling mapatay. Kasing tigas ng bato ang aking katawan. Aswang ka lang! Binaril pa niya ito sa ulo ngunit nakailag ito. Tatakbo na sana nang mahigpit na nahawakan nito ang kanyang leeg. Inangat siya nito sa ere. Tandaan mo ito.
Kapag ang ordinaryong tao ay nakapatay ng aswang, binabalikan naman sila para patayin din. Wala kaming ititira. Sa sandaling yon, ay hindi na alam ni Ronaldo kung makakatakas pa ba siya o mabubuhay pa ba siya. Sobrang galit na ito sa kanya. Humigpit na rin ang pagkahawak nito sa kanyang leeg. Wala ka ng pagkakataong mabuhay pa! Mapatay mo man ako! Mapapatay ka rin ng kasamahan ko! Iniangat na nito ang kabilang kamay. Kitang-kita ni Ronaldo ang mahaba at matulis nitong kuko na hinihintay na lamang niyang itarak sa kanyang katawan. Huling araw mo na! Ipinikit na lamang ni Ronaldo ang kanyang mga mata. Hinintay ang sandaling malalagutan siya ng buhay. Ngunit biglang kumalas ang kabay ng aswang sa kanyang leeg. Idinilat niya ang mga mata at nang makita kung anong nangyari, ay napatigin siya sa aswang. Hindi ko hahayaan na may mawala sa tropa ko. Tama na ang lahat! Nakaramdam ng kasiyahan si Ronaldo sa minutong yon. Tila ba nawala sa kanyang buong katawan ang takot na naramdaman. Maraming salamat, Alberto. Hindi na napigilan ni Ronaldo ang mga luha. Pinunasan niya agad yon at tinignan ang malaking aswang na unti-unti nang kinain ng apoy. Tapos na ang laban. 6 lang tayong natira. Gayunpaman ay wala nang mamamatay. Tapos na sa wakas ang laban. Nagtipon-tipon silang lahat nang matapos nilang sunugin ang mga katawan ng mga aswang. Anong gagawin natin sa kanilang mga katawan? Ililibing natin silang lahat dito. Hindi natin papakita sa kanilang pamilya. Baka maging aswang din ang mga kakosa natin dahil nakagat ang mga ito. Sang-ayon ako sa bagay na yon. Malalim ang kanilang pinaglibingan sa kanilang mga katropa. Habang isa-isa na nilang nilagay ang mga bangkay, ay tumulo na lamang ang mga luha ni Ronaldo, dala ng kasiyahan at kalungkutan. Hating gabi na silang natapos. Gayunpaman ay hindi sila naging kampante dahil hindi pa tapos ang gabi. Baka kung may mangyari pa sa kanilang lahat. At sumapit ang umaga, ay tahimik silang lahat. Hindi makapaniwala sa kanilang mga naranasan. Uuwi na ba tayo mamaya? Oo, mamayang hapon. Hindi tayo pwedeng gabihin dito. Wala nang mga aswang. Alam ko yun. Para na rin sa seguridad natin dahil 6 na lamang tayong lahat. Maganda na rin tayo. Tumango na lamang si Ronaldo. Sumapit ang oras ng kanilang paglisan ay napatitig na lamang sa kawalan si Ronaldo. Inisip niya ang mga sinasabi sa kanya ng malaking aswang. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga nangyari. Ngunit huwag mong alalahanin ng malalim ng lahat. Tandaan mo na bahagi ito ng ating misyon. Nilingon niya si Alberto habang ito'y nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Isa sa iniisip ko ay ang mga katropa natin. Pero ang hindi mawala sa akin, ang sinabi ng aswang na buntis daw si Susana. Totoo ba yan? Tumango na lamang si Ronaldo. Napailing siya. Nakabuntis ako ng aswang. Mabuti na lang din nalaman ko yon. At mabuti na lang napatay na ang aswang na yon. Huwag mo nang intindihin ang bagay na yon. Tiyak ako na pagbalik natin, may bago na naman tayong misyon. Tumango-tango si Ronaldo. Napaisip siya kung papaniwalaan kaya siya ng kanyang pamilya kung ikukwento niya pa yon. Gayunpaman, naging panatag na ang kanyang damdamin. Wakas.